Alleluia, 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 Alleluia. Pagkabuhay ako'y inyong panaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga susunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid. At sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa naglilihab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mataas ang pagpapahalaga ng mga Saduseyo sa batas, ngunit ang nakalulungkot ay may mga turong
hindi nila tinatanggap. Isa na dito ang turo tungkol sa muling pagkabuhay. Ang mga Saduseyo hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Ito ang pagkakaiba niya sa mga Pariseyo. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ginamit ng mga Saduseyo ang argumento sa aklat ng Deuteronomyo na kung saan hindi makakapag-asawa ang biyuda ng iba liban sa bayaw niya na magbibigay sa kanya ng anak. Dalawang bagay ang isinasaad dito. Sino sa 7 lalaki ang magiging asawa ng babae sa kabilang buhay? At mayroon nga bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Sinagot ni Jesus ang katanungang ito ng mga Saduseyo sa pamamagitan ng kasulatan at kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, hindi na mamamatay pa ang mga nasa langit. Sa makatuwid, ipinaliwanag niya na wala nang kakailangan ng pag-aasawa pa sa langit dahil hindi na rin kinakailangang magkaanak. Mayroong pagmamahalan doon at ito ay para sa lahat. Kaya naman, kung ating susuriin, ang pagbasa ngayon ay pagpapahayag din ng kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap at pagkatakot sa buhay, lalong-lalo na ang pagkatakot sa kamatayan. Kaya nga kung pagninilayan nating mabuti, tila baga ang pag-iisip ng mga Saduseyo nakatuon lang sa mga bagay na pwedeng maisip at maranasan ng tao. Subalit ipinaliwanag ni Jesus ang ganda ng kaniyang sinabi, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan at kapangyarihan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Maraming bagay ang pwede pang gawin ang Diyos na hindi maaaring maarok ng ating isip at karanasan. Uulitin ko po, maraming bagay ang pwede pang magawa ang Diyos kahit hindi kayang maarok ng ating pag-iisip at karanasan. Kaya nga ang kapangyarihan ng Diyos, napakalawak, napakalaki. Hindi maaaring masakop ng pag-iisip ng tao. Minsan, may mga pagkakataon sa ating buhay na nakakahon natin ang Diyos sa mga bagay na pwede niyang magawa. Minsan, may mga pagkakataon na sinisisi natin ang Diyos sa mga bagay na para bagang hindi pa niya pinakikinggan ang ating mga panalangin. Ngunit sa araw na ito, sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno na napakalawak ng kapangyarihan ng Diyos. At isa sa mga ito, ang kapangyarihan ng Diyos na buhayin tayo sa gitna ng ating kamatayan. At ito ang ating pinaniniwalaan. Hindi lahat nagtatapos sa kamatayan dahil ang tunay na buhay ay ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, makakamit natin dahil sa awa, pagmamahal, at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, masasabi natin, tunay ngang walang imposible sa Diyos
sa mga taong may pagtitiwala sa Kanya. Maraming bagay ang hindi kayang magawa ng tao, pero kayang-kayang magawa ng Diyos. Ang tao, hindi natin kayang bumuhay ng kapwa-tao. Hindi natin kayang buhayin ang ating mga sarili. Ngunit ang Diyos, kaya niya tayong buhayin sa gitna ng ating kamatayan. Kaya tayong bigyan ng Diyos ng kagaya ng kaniyang buhay. Isang buhay na walang hanggan at isang buhay na kailanman hindi na matatapos. Walang imposible rin sa taong taus-pusong nananalangin, humihiling at nagtitiwala sa Diyos. Walang imposible sa taong buo ang kaniyang loob sa mga kautusan ng Panginoon. Walang imposible sa taong naniniwala sa kalooban ng Diyos. Kaya walang imposible sa taong nagsusumikap at may pananalig sa Panginoon. Kaya naman, ang muli nating pagkabuhay sa piling ng Panginoon, hindi rin imposible. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, ang muli nating pagkabuhay sa piling ng Panginoon ay hindi rin imposible. Kung ang mga Saduseyo hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, tayong mga Katoliko, buong buo ang ating pananalig na hindi kamatayan ang huling salita. Ngunit ang katapusan ng ating buhay ay ang huling salita ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya naman, ating masasabi na tayong mga tao ay nilikha hindi upang mamatay. Tayo ay nilikha upang makasama ang Diyos sa isang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.